ang sandala ng upuan at saka yung upuan. Ang presyo pala niya mga boss na umabot po ng 77. So halos yun pa lang po yun. Hindi pa kasama yung yung amakan na to. 60. Isang piraso. 4x8. Yan. Ang bala kasi ni owner dito, yung extend na lang yung extend na lang po yung bukong dito. Magkaka-gate po ito, sliding. And then yung tiles niya is ano din, woodlock din po yung tiles niya dito. Ganda muna. Ano po ito? Ano sa parang naging insulation yung kain tayo. Ayan, hindi siya busin niya. Puro ano, may kalawang na. Bumili lang ako. Tatlo lang po silang gumagawa rito. Yung carpenter natin pa. Ayan, yun o. Ayan po yung tiles. Dikit na dikit. Good morning mga boss. Medyo madaling pa po. Talagang maaga kung tatanggalin yung lambat. Kailangan na po natin tanggalin yun dahil bababa na yung tubig, tapos mamaya iangat na namin tong bangka. So para maaga rin tayong aalis ngayon. Tara, tanggalin ko muna yung mga lambat. Dahil mamaya wala na tayong oras para dito. Kaya maaga tayong gumising. Ayan, medyo madilim pa po. So tara. Hopefully sana may huli para meron tayong pang-ulam. A few moments later. Ayan, nandito na tayo. Ito yung nahuli natin. Hito. Hito. Ay pong hito. Ayun o. Isa, dalawa, tatlo. Marami. Ayan din dalag. Ayan, patay na. Ayan dalag. Hito. Hito. Ito iba walang nahuli. Pababa na kasi tubig. Ano ito? Itong isa wala rin, dalawa lang yung nakahuli. Okay, let's go. Yung isa sinakay mo ganito sa likod ko. Sana muna tayo sa Bahay Kubo. Update po tayo dito sa Modern Bahay Kubo Project San Fernando. Silipin natin. Ayun mga boss, update po tayo dito. Eto na. Unti-unti na pala nila itong tree house. Ayun, 2 poste na lang halos. Yung hagdanan na nabagsak na. Tapos nandito si Utol, pinapabang ko na po yung mga electrical doon para makapag-close na sila doon sa may ceiling ng mga room. Yung kawayan pala, yung pressure niya po na nag-usap na kami ni Kuya Migs. Yung pong cladding ng kawayan na yan, lahat, pati yung sahig. Ang pressure niya, ito yung ginawa nila. Ito, yung cladding na yan, yung sandalan ng upuan at saka yung upuan, and then itong sahig hanggang doon.
Ayan, ito lang po yan. Ang presyo pala niya mga boss, umabot po ng 77,000. Ayan, 77,000 yung kawayan, and then yung bubong 80,000. So all in all, yung pong naging cost natin or naging expenses natin sa pawid na bubong 80, and then dito 77. So halos umabot ng 157,000. Yun pa lang po yun, hindi pa kasama yung yung amakan na to, and then yung bubong pa ng long span. So ayan, 157,000. Ayan, ito pa lang amakan na itong ganitong amakan mga boss, 4x8 ang sukat nito. Ang presyo po niya nasa 560 isang piraso, 4x8. Para ino-order ko po yan through online, pinapaship ko lang po rito, pinapalalamove. Sa ano pa po nanggagaling to? Sa Rizal, Antipolo yata, kung di ako nagkakamali, dun sa aking supplier nito. Yan, 560 isang piraso. Yan, ganyan. Ayan na siya, ang presko niya. And then ito na po yung mga magiging kitchen area. So kung mapapansin nyo, naka ano po siya, naka drywall siya ng piston board. Ayan, ang bala kasi ni owner dito, maglalagay po kami ng cabinet dyan sa area na yan. Ayan, kahit doon. Tapos dito yung kanyang lababo, yung kanyang sink dito sa sentro ng bintana. And then yung pang hinahanap namin pwesto isa yung kanilang cooktop or kalan. And then dito pag-usapan muna namin kasi gusto nila dito yung kanilang washing machine. Wala na po kasing space dito kasi sa area na to. Ang gusto ni ate dito, magkaka-cabinet din po rito, floor hanggang dito. Yan, yung sa area na yan. Hindi na po ganun kalapad, siguro mga 16 inches na lang yun, or 40 cm yung cabinet dyan. And then ito na yung CR na in-extend namin. Ito yung magiging common CR. Ayan, abang na lang po yung mga ano dyan, sanitary, drain, water closet, and then ito yung vanity dito. So i-extend na lang po yung bubong dito. Ayan. Extend. Ang original tank kasi namin dati mga boss, yung XCR na to, doon sa labas. Pero hindi nga, nag-change plan kami dahil siyempre pagka merong dito, merong guest, for example gabi, lalabas pa yung magsi-CR. Yun po yung napag-usapan namin noon na kailangan na-connect na dito sa kubo. Kaya po yun na lang naging magandang paraan para ma-connect siya. Yun doon, one step down siya. Medyo po kasi mababa na yung bubong doon kung hindi natin lalagyan ng one step down. Yan, tapos itong CR niya sa original plan kasi itong CR na to, isa na siya, Jack and Jill. May pinto rito, may pinto sa kabila. Pero yun, bago yung plano na for private na lang yung CR doon sa master. Ayan. Same lang yung sukat nito, tsaka yung sa kabila, yung kwarto. Tsaka ito, same lang po yan. Ayan. Parehas lang yung sukat nito. And then dito, ref po dito. Ayan na yung Poso Negro septic tank, pinukay nila doon. Ayan na, ganda. Lalo na po pagka na-apply na po ng varnish to, lalong titingkad yung kulay, lalong lilitaw yung ganda ng kawayan. Ito yung hagdanan. Meron pa po tayong ilalagay na dito na magkaka-gate po ito, sliding. Then yung railing nya, yung railing nito
Tingnan natin kung ano magandang design. Ayan, ito na rin po yung ano, magiging panel board po dito. Ganun din. Ilalagay ko pong ano, ilalagay kong circuit breaker sa miniature. Ayan. Panel board. Bali ano po ito? 9 branches. So meron tayong ano dito, spare. Mali yung kasing ano dito, aircon, separate po yan, dalawa. Aircon, dalawa na yung ating circuit breaker para doon. And then dito sa rep, isa na. Sa ilaw, so 4. Tapos sa CO, 5. Tapos sa main natin, so pangalim yung main. So meron pa tayong tatlong circuit breaker na spare. So kung dadagdag pa si owner, meron pa tayong spare. Ayan. Tapos dito, yan, kisame po dito, yung napag-usapan namin ni owner na dito is PVC panel. And then yung tiles niya is ano din, wood block din po yung tiles niya. Ayan, dito rin meron na rin po kaming tiles para dito. Itong CR niya, maluwang po yung CR nitong itong pinaka master bedroom. Ayan, maluwang siya, nasa 1.5 yata to. And then nasa 3 meters halos to. Tapos meron siyang niche, ayun po yung magiging niche niya. Papalagay ko lang yung ano doon, yung floor drain doon. So pwede na pong waterproofing muna to bago ita-tiles. Ito yung vanity niya. Tapos pala yung mga pintuan din na hindi ko pa naipagawa yung mga door dito. So yun. Pagkatapos natin dito, pupunta naman tayo sa kalulok naman sa 10 unit apartment. Ngayong araw dito muna po tayo sa Pampanga. Ito na yung pang waterproofing, dalawa na. Tulad ng ginamit ko sa project sa farm, yung sa mga CR, kadalasan naman ito po yung ginagamit namin pagka cementatious. Yung waterproofing na yan. Bostik Black A3 350. Yan, Bostik baka naman. Hindi po sponsor si Bostik. Oh, merenda muna. Agalas 10 na. Tapos yung gilid niya, lalagyan pa po namin amakan. Tinapay. Presko. Ayun yung electrical. Tapos may side na rin pala yung taas. Ang ano namin dito, inaano pa namin po yung magiging access niya papanik dito. Sa taas din may isaig na po yan. Ganun din, 12mm na pa-assemble din po yung nilagay namin dyan. Tapos yung kanyang saig yan, 2x4, halos 12 inches lang po yung space. Makatagpo sa taas siya, papanik tayo. Palagay tayo ng hagdan dito para makapanik. Merenda. Ayan, ito po yung taas niya. Tara, panik tayo. And then dito, baka po ano lang yan. Yung ilalagay namin dyan sa, yun nga, binil. Yeah. Itong kwarto to, tulugan. Pever na may mga guests, pwede po rito. Ito po, presko naman to dahil nga ano po ito, halos parang naging insulation yung pawid. Tapos sana lang po dito mga boss, railing. Wala na po siyang wall dito. Bali open na lang to. Itong pinaka attic. Ito po yung taas. Matatag. Tibay.
Ayan mga boss, iwan na natin sila dito. Sa 10 unit apartment naman tayo. Ayan, nandito na po tayo dito sa 10 unit commercial space project. Ayan mga boss, update tayo dito. Kasama ko pala si Rain. Wala silang pasok ngayon. Para may ano ko rin, may train ko rin. May train. Ayan si Foreman Jan. Ayan, ongoing po yung pagpapabricate namin ng mga column, mga parilya. So marami na po sila na-fabricate, halos makompleto na nga. Tapos yung mga hukay namin, halos yung mga column ano na lang, konti na lang. So siguro baka this week maka-schedule kami pa sa ano, sa pagbubuhos. Ito na yung mga column. Ano, Stillman si Master Jeng. Ito mga column 16mm column parilya. And then ayun po yung lalim ng mga column, 1 meter simula dito sa natural ground. Level po yan, pare-parehas po yung level nyan. Yung pong aming butterboard sa ano po yan, nibilado po yan. And then dito na po kami kumukuha ng sukat. Simula dito sa butterboard na to, magbababa sila, meron silang panukat yan para yung mga column pantay-pantay po yung lalim. So may part na mataas. So kung may part na mataas, ganun din po yung lalim niya. Pantay po rito sa pinakababa. Malalim po siya. Hindi yung for example dito mababa, dito tayo nagbase or nagbase, which is yung 1 meter natin dito, simula dito 1 meter. So nakasukat po dito sa libelado na to. Meron silang panukat na kahoy. Kailangan yung panukat nilang kahoy dito sasakto yan sa tansina yan. So kaya po yung pinakapaan nito or pinakapundasyon nitong ginagawa nating proyekto, level, pantay-pantay. Hindi yung parang may malalim, may mababaw. So parang kumbaga sa tao, kahit sa tao naman, kung hindi pantay yung paa mo, so pagka naglakad ka, pauga-uga, hindi pantay lakad. Ayan, kamukha nito dito sa area na yan, isa medyo mataas yung lupa. So mas malalim po dyan yung hukay nya. Dahil nga kailangan yung kanilang panukat pantay dito sa tansina yan. May palakado, no? Kinakain nyo ba yan? Yan, boss. Palaka? Hindi ko nakakain yan, boss. Hindi nakakain yan? Iba yung boss, yung palakang bukid. Ayun, ang palaka yun. Dito lang yan. Palakang buhangin. Palakang hukay, no? Hindi ano yun. Karag, tawag sa amin karag. Karag. Ang dami na. Pero kung sa bukid to mga boss, kung sa bukid lang nagtatrabaho, for example yung bukid na ganyan, pagka umulan, for sure po marami pong palaka yung mga hukay na yan. Ayan o. Pila na lang mo kit? Na? Yari na langan. Titrim. Dapat. Oo, umakangkay ka rin parilyang sample na. Dapat hindi nakatikit sa ano yan, sa lupa yung. Ha? Oo, kailangan meron siyang concrete cover. Hindi pwedeng yung nakaano lang. Dahil yung mahukay po namin na yan, ang sukat niyan is 1.2 meters. Kasi yung parilya namin nasa 1 meter po yun. So meron siyang at least mga 5 cm na concrete cover. And then nagpagawa po ako ng mga dito ng mga spacer, concrete spacer, para hindi po nakasayad sa lupa yung mga parilya. Tapos lalagyan pa po namin ng ano yan, ng gravel bedding, at least mga 4 inches or 10 cm na gravel bedding. At tapos yung buhos niyan nasa 40 cm kung di ako nagkakamali. 40 cm yung pinakaputing. And then pagka nabuhusan na yan, so yun namang wall footing yung hukayin. Wall footing para sa wall partition. Nakapagtanim na rin sila. Ito yung mga tanim mo.
Ayan, bakit tinanim nila dito sa may malilim? Ayan. Talong. Po yung mga nila naming gulay dito. Ayan, mga talong to. Ayan, nagpapalay pa oh. Gawa na rin sila ng ano, mesa. May mesa oh. Kainan. Ayan, kain po tayo, kain. Kain tayo. Parin. Yan o. Wow, grabag yan eh. Op! Op! Okay, ganyan. Wag muna! Alim na. Ito lang graba, Graba na lang ano pare. Yan pa yung graba mo rin yun eh. Ang dump truck 6.2 ang presyo po niyan, 6,200. Yan kalumbari siguro boss, kapat. Napasyasyon na yan eh. Boss naman siguro. Wow, kaya yung dam na magagamit ko na yung duyan. Ito dala ko rin pala yung generator dito para if ever na ano. Malobat po yung Blue Yeti yung ginagamit naming water source tuloy. Power source po muna dito dahil hindi pa po nalalagay yung aming in-apply na kuryente rito. So for the meantime, so ayan, generator and then Blue Yeti. Huwag natin kung maandar pa to. Maandar pa naman to. Ginagamit po namin sa Lubao to pagka wala rin kuryente ro. Testing natin. Ay, yun lang. Naputol yung sate. Naputol yung sate yan. Repair muna natin. Putol. Okay na. Testing.
mga basa, okay na. Ayun na po yung buhangin. And then yung graba bukas daw may i-deliver dahil malayo pa po yung pinanggalingan nun. Tapos simento, order na rin po ako ng simento. Mamaya daw di-deliver, 100 bag muna. So graba, simento, ayan. Tapos tatayo muna po yung mga column. This week makapagbuhos tayo siguro more or less mga kung hindi Miyerkules, Huwebes. Ayan, ganun, mga column muna, poste. So tara, iwanan natin sila. Ayun, presko ng ano nila dito. Ang presko ng kanilang lugar. Ayun, nandito na po tayo. Ayun, nabubong na po, na framing na pala itong bubong. Ano siya, pinangat ko po siya dito. Medyo mababa kasi ito. So pagka kinuntinyo na rin dito, so ano na dito, tatama na dito sa malapit dito sa dito sa guest house. So yung pinangat ko siya na sa layer hanggang doon yung cutter niya. So yan, hindi siya masagwa. Ang ganda pa siya tingnan ngayon. Para siyang nagka 2 layer. Scrap materials lang po yan. So kung mapapansin nyo, puro may kalawang na. Bumili lang ako ng dalawang 2x4 dyan. Ayan o, yung dalawa na to yung bago. So yan, the rest is scrap or yung tirang materials. Papa primer ko muna bukas bago lagyan ng bubong. And then yung bubong din yan mga boss, sobra din. Meron po mga sobrang bubong doon, which is ang ano niya, dalawang kulay, gray tsaka blue. Ay brown tsaka blue yung kulay po niya. Pagpinturahan ko na lang pagka libre, pinturahan na lang po natin para mag-uniform yung bubong tsaka yung gutter na to. Wala nang pagkain, last na lang yan. Ba, alakas pala kumain ng mga anak mo, lolo boy. Ayun mga boss, okay na. So yung nagpa-tiles dito sa taas, silipin natin. Tatlo lang po silang gumagawa rito. Yung carpentero natin, si Parang Junior. Ito yung pinagawa ko sa kanya mga cabinet sa taas. Mga drawer. Ayun isa. Tig-isa sila. Kwarto. Cabinet. Para kung sakaling tig-is tayo. So meron silang lagayan ng gamit. For example, mag-i-stay ng vacation ng 1 month or 1 week. So meron silang lagayan ng gamit. Ayan, yung pintura as it is pa rin, wala pa rin nagbago. And then yung tiles na ayan. Itong dito hindi ko pa nalagay po yung UV board. Ayan, dito na nakapag-umpisa ng mag-tiles kanina dito. Ayan na. Yun no. Ayan po yung tiles. 30 by 60 ang size ito. Ayan po siyang design. White. Ayan. UV board. Ito. Madulas. Dikit na dikit. Rugby. Ang pinandikit po namin dito. Rugby. Sorry. Tapos yung bangka, dahil pinaangat ko na po siya dahil natutuyo na. Siguro isang linggo na lang, wala lang tubig yan. Natutuyo na po, pababa na po yung tubig. So pagka tumaas ulit yan, so ready na po tayo, meron tayong gagamitin para libre na yung pang-ulam natin kahit dyan lang po sa ilog or dyan sa sapa dyan sa likod. Libre na yung ulam natin. Pero sa Gawiron, actually mga boss, malalim pa po ron. No, kasi mababa yan eh. Kaya lang wala tayong, mahirapan tayong pumunta ron dahil nga masukal. So saan lang, pagka tumaas na lang ulit yung yung tubig, meron na tayong bangkang nagagamit. Makaka na tayong ulam. Ayun na po siya. O, diba? Pinturan lang bukas. So yung kitchen okay na, ibubong na para dyan na rin magluto. Tayin ko muna ilaw. Bukas yung ilaw dito. Ayos.
Pinapausukan ni Lolo Boy yung mangga. Para mamunga. Mamulaklak. Ayan. Yung mga to, ano muna to, stop muna to dahil pinapauna ko po yung mga proyekto natin. Ito, hindi naman nagmamadali ito. Itong ginagawa rito, yung mga, yun lang mga libre yung gumagawa po rito. Ayan. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Ayan, paalam po, God bless. Ingat.